Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa kanyang pagpapala na tayo na muli ay mag-aaral ng kanyang mga salita. It's May 14, entitled The Highest Culture. So samahan niyo po ako. Sa Proverbs 3 verse 13, happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding. So may kagalakan ng isang tao kapag nakasumpong siya ng karunungan at kaunawaan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the man who consent to be molded and fashioned after the divine similitude is the noblest specimen of the work of God. So, ang pagkatakot sa Panginoon ay siyang simula ng karunungan, at ang tao na laging nakakonsente sa pagmumold ng kanyang mga hilig tungo sa banal na mga pagpapala, banal na karakter, ito ay katanggap-tanggap sa gawain ng Diyos. The experimental knowledge of true godliness in daily consecration and service to God ensures the highest culture of the mind, soul, and body. The impartation of divine power honors our sincere striving after wisdom for the conscientious use of our highest faculties to honor God and bless our fellow men. So, ito yung experimental na kaalaman sa tunay na kabanalan, ang araw-araw na pakikipag-ugnayan sa serbisyo sa Diyos. At papaano natin ito makakamit? Kapag naghahangad na tayo ng pinakamataas na kultura sa ating pag-iisip, sa ating mga kaluluwa at sa ating katawan. At tayo ay nakikipag-ugnayan, ipagkakaloob din sa atin ng Panginoon ang kanyang banal na kapangyarihan para siya ay maluwalhati sa ating sincere na pagsisikap. At magkakaroon din tayo ng karunungan sa kanyang kadakilaan, at makakamit natin ang pinakamataas na tungkulin upang parangalan po natin ang Diyos at pagpalain natin ang mga tao. As these faculties are derived from God and not self-created, they should be appreciated as talents from God to be employed in His service. So, pinagkaloob na sa atin ng Panginoon ang mga bagay upang magamit natin para sa ikaluwalhati sa Kanya. Hindi sa ating mga sarili, kundi kinakailangan na ating exercise ang ating mga talento upang maging katanggap-tanggap tayo na maging mga empleyado ng Diyos sa Kanyang gawain. The heaven-entrusted faculties of the mind are to be treated as the higher powers. To rule the kingdom of the body, the natural appetites and passions are to be brought under the control of the conscience and the spiritual affections. So, ang makalangit na pagkaloob sa atin, pinagkaloob sa atin, sa ating mga pag-iisip, binigyan tayo ng kapangyarihan para makatikim tayo ng pinakamataas na tungkulin ng mga makalangit na bagay upang ang kaharian ng langit ay maging sa atin. At ito'y mamold sa ating mga panlasa at sa ating mga hilig ay magiging under tayo ng banal na espiritu. Siya ang kokontrol sa ating mga konsensya at sa ating mga espiritual na kalagayan. The religion of Jesus Christ never degrades the receiver. It never makes him coarse or rogue, discourteous or self-important, passionate or hard-hearted. On the contrary, it refines the taste, sanctifies the judgment, purifies and ennobles the thoughts by bringing them into captivity to Jesus Christ. So, ang relihiyon ni Kristo ay hindi nagde-degrade sa mga nagtatanggap, kundi ito yung nagbibigay sa kanila ng katalinuhan at kagalakan sa kanilang mga puso. Hindi sa ating mga sarili. At nalalaman natin na kapag ang isang tao ay may katigasan ng puso, ito'y lalambot, ito ay mapapalitan tungo sa kabanalan. At tayo ay mababago, tayo ay mapapalitan ng ating mga panlasa, mapapabanal ang ating paghahatol, at mapapabanal din ang ating mga pag-iisip kapag si Kristo ang naghari dito. So, kinakailangan na mag-aral po talaga tayo ng kanyang mga salita upang ito yung lagi nating magiging habit na magsalita. Ang ating mga conversation, ito yung laging i-adapt na sa ating mga buhay upang makamit natin ang tagumpay. Ang Panginoon nandyan, tutulungan niya tayo kapag hinahangad talaga natin na makapanagumpay.
God's ideal for His children is higher than the highest human thought can reach. So, ito yung ninanais ng Diyos para sa kanyang bayan, sa kanyang mga anak, na makatikim tayo o maghangad tayo ng pinakamataas na pag-iisip na makalangit, na ating maaabot ito kung ating gugustuhin talaga sa mga makalangit na bagay. The living God has given in His holy law a transcript of His character. So, ang buhay na Diyos na ating nakikilala ay pinagkalooban niya tayo ng kanyang banal na batas upang ating makilala, at ito yung transcript ng kanyang karakter para ma-adapt natin. By beholding Him, we become changed. The greatest teacher the world has ever known is Jesus Christ. So si Kristo ang siyang guro na nagbigay sa atin ng mga pagpapala at pagtuturo, mga babala at pagsaway kung papaano natin sundin ang kanyang kalooban. Ang pinakadakilang guro na nakilala ng mundo ay si Kristo. At nawa, ang mga pagtuturo niya sa atin ay atin pong maibaon at maibahagi din sa mga tao. And what is the standard He has given for all who believe in Him to reach? Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. So, ito yung standard sa mga taong nananampalataya sa Diyos. Kinakailangan nating maangkin. Pinagkaloob niya na sa atin ang lahat ng bagay. So, kinakailangan na makamit din natin ang mga pagpapala na kanyang ibinigay sa atin. At gamitin natin ito kung papaano natin sundin ang kanyang kalooban, na kinakailangan na maging banal tayo sa lahat ng pag-iisip, sa lahat ng mga salita, dahil ang ating Ama sa langit ay banal. As God is perfect in His high sphere of action, so man may be perfect in his human sphere. The ideal of Christian character is Christ-likeness. There is open before us a path of continual advancement. So, ang Diyos ay siya ang perpekto sa lahat ng kanyang mga hangarin, sa kanyang lahat ng gawain at mga kilos. So, ang tao din, kinakailangan na maging perpekto sa lahat ng kanyang mga ninanasa sa buhay. So, we need to undergo the process of salvation. Pinapabanal po tayo ng Panginoon sa ating buhay upang mahawakan natin ang pagpapala at ang kaluwalhatian ng Panginoon, at maging maidil ng Kristiyano ang karakter ni Kristo, at mabubuksan ang ating mga daan tungo sa makalangit na mga pag-iisip. So kung ninanais natin na makamit ang mga katotohanan ito, ipaiintindi ito ng Panginoon. Bubuksan niya ang ating mga puso. Ngunit kung ayaw din natin, hindi niya tayo pipilitin. We have an object to reach, a standard to gain, which includes everything good and pure and noble and elevated. So, ito yung object na kailangan nating makamit. Yung standard ng Panginoon sa atin na ang lahat ng pagpapala ay kanya nang binigay sa atin. So, ano ang ating dapat gawin? Ano yung dapat nating isusukli sa Kanya, sa Kanyang mga pagpapala? Nawa ay mapadalisay ang ating mga kaluluwa at gamitin ang mga bagay sa mundo upang maparangalan siya. There should be continual striving and constant progress onward and upward toward perfection of character. So ito yung ninanais ng Diyos sa atin, na habang tayo nagpapatuloy sa labanan ng pananampalataya sa mabuting pakikipaglaban, kinakailangan na ating panghawakan ang kanyang perpektong katangian. At sa ating buhay ngayon, hindi po sa ating mga sarili, tayo po ay hahawak sa pangako ng Diyos. So kung hahawak tayo doon, kinakailangan naman ng palataya po tayo at gumawa na may pag-ibig, at hayaan nating ipagkaloob sa Panginoon ang ating buong pagkatao, at siya ang magbibigay sa atin ng katatagan ng pananampalataya. At we need to striving, magsumikap tayong maging na lumago sa ating mga sarili, sa ating buhay bilang Kristiyano. So sa ating pag-aaral na ito, nawa ay bigyan natin ng lugar sa ating mga puso ang salita ng Diyos na nagpapakita na kinakailangan nating makamit ang pinaka-highest na gusto ng Panginoon sa atin. Kaya maraming mga tao ngayon nakokontento na lang sila sa kanilang narating, spiritually mga kapatid. So kinakailangan araw-araw pag-aralan po natin ang kanyang mga salita. At the more natin itong pinag-aaralan, the more nating makikita ang katotohanan, the more nating makikilala sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya muli, maraming salamat sa inyong pakikinig, at God bless sa ating lahat.